absolutismo. Sa ilalim ng paksang panahon ng absolutismo, liberalismo at enlightenment. Sa video na ito ay sasagutin ang mga katanungan na: ano ang absolutismo? Bakit lumakas ang absolutismo sa Europa? Ano ang katangian ng absolutismo? At ano ang naging epekto ng absolutismo? Ano nga ba ang absolutismo? Ito ay isang sistemang pampolitika na lumaganap sa Europa noong ika-16 hanggang ika-18 siglo na kung saan ang hari o monarka ay may lubos at ganap na kapangyarihan sa pamahalaan at sa mamamayan na kung saan walang limitasyon ang kanilang kapangyarihan dahil naniniwala sila na sa Diyos lamang sila may pananagutan. Ngayon, bakit nga ba naging laganap sa Europa ang absolutismo? Unang dahilan ay nang humina ang kapangyarihan ng mga maharlika at ang paghina ng sistemang feudal o feudalismo, nagkaroon ng pagkakataon ang mga hari na palakasin ang sentralisadong pamahalaan at bawiin ang kapangyarihan. Isa pa sa mga dahilan ay dahil sa reformasyon. Nabawasan ang impluwensya ng simbahang katoliko sa politika, kaya't naging pagkakataon ito para sa mga monarka na makapagsarili sa pamumuno at higit na pagkatiwalaan ng mga mamamayan. Ano nga ba ang naging katangian ng isang pamahalaan na may absolutismong sistema? Una ay naniniwala ito sa divine right theory na kung saan ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa Diyos o siya ay pinili ng Diyos. Ikalawa ay ganap ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng desisyon sa pamahalaan, hukbo, ekonomiya, edukasyon, kultura at maging relihiyon ay nasa kamay ng hari o reyna upang mapanatili ang kapangyarihan. Isa pa sa mga katangian ng absolutismo ay ang kakulangan ng checks and balances. Hindi isinasaalang-alang ang konsepto ng separation of powers na kung saan ang mga desisyon ng pinuno ay hindi sinusuri ng ibang sangay ng pamahalaan. Ikaapat ay ang pagkontrol sa mga tumututol. Nililimitahan ang mga kritiko at oposisyon na madalas ay pinapatahimik o pinaparusahan dahil ang otoridad ng hari ay itinuturing na ganap at hindi dapat questionin. Isa pa sa mga katangian ay kulang ang partisipasyon ng mga mamamayan. Binawasan ang kapangyarihan ng mga maharlika at simbahan. Ang mga ordinaryong mamamayan naman ay kulang o walang boses o karapatan sa paggawa ng batas at desisyon para sa bansa. Ngayon, ang mga katangian na ito ay makikita sa pamumuno ni King Louis XIV of France at King Henry VIII of England. Sila ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga hari na nasa absolutong monarkiya. Ngayon, ano nga ba ang naging epekto ng absolutismo sa Europa noong panahon na ito? Una ay makikitaan na organisado ang nasyon. Naging mas organisado ang pamahalaan dahil nasa iisang pinuno lamang ito. Ikalawa ay nagkaroon ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginamit ng ilang hari ang kanilang posisyon para sa sariling interes at luho. Nakitaan din ito ng epekto ng kakulangan ng karapatan ng mga mamamayan. Naging limitado ang boses ng mga ordinaryong mamamayan sa pamahalaan gaya ng hindi sila nakikilahok sa paggawa ng batas o pagpili ng pinuno. At ikaapat ay lumala ang kahirapan. Bakit? Dahil isa sa mga dahilan ng paglala ng kahirapan ay ang pagtaas ng mga buwis na ang mga ordinaryong mamamayan ang pumapasan. Dulot ng ang pondo ng bayan ay ginagamit para sa sariling interes ng monarka. Dahil sa paglala ng kahirapan, pang-aabuso ng kapangyarihan, at kakulangan ng partisipasyon ng mamamayan sa pamumuno, ay naganap ang revolusyon. At ang revolusyon ay nag-ugat sa ideya noong panahon ng Enlightenment. At ang panahon ng Enlightenment ay tatalakayin sa susunod na video.